Magandang hapon at magandang araw po sa inyong lahat. Today is December 24, 2025. Araw po ngayon ng Miyerkules. Malapit na po ang Pasko, ang pagdiriwang ng ating Pasko. Huwag na nating pagtalunan kung ang araw talaga ng kapanganakan ng Panginoong Yesus ay December 25 o hindi. Ang importante, may isang araw tayong inilalaan upang alalahanin ang pagsilang ng ating manunubos, ang ating Panginoong Kristo. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos at ang ating pong pag-aaralang Ebanghelyo, salita ng Diyos para sa araw na ito ay ang Ebanghelyo pa rin sa araw na ito na ginagamit sa ating mga Katolikong simbahan sa pagdiriwang ng misa. Bago po tayo magsimula, tulad ng dati, tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako sa ating pambungad na panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at papag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha at sa gayoy mapaninibago mo ang mukha ng mundo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ang mga puso ng mga mananampalataya. Ipagkaloob mo sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay bigin namin kung ano ang totoo, ang wasto at makatarungan at sa tuwin ay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Tingahan mo kami o banal na Espiritu upang ang isipan namin ay maging banal. Gabayan mo kami o banal na Espiritu upang ang hangarin namin ay maging banal. Ilapit mo kami sa iyo o banal na Espiritu upang ang pag-ibig namin ay maging banal. Palakasin mo kami o banal na Espiritu upang maipagtanggol namin ang mga bagay na banal at totoo. Ipagsanggalang mo kami o banal na Espiritu upang ang mga banal na bagay ay aming maingatan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparan sa unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan, magpakailanman. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So tuloy na po tayo. Ano ang ating ebanghelyo para sa kasalukuyan? December 24, 2025. Share screen po ako. Okay. Ito po iyan. Ang ating ebanghelyo. Ang ating ebanghelyo ay mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 1, mga talata 67 hanggang 70. Ang pagpapahayag ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. O puri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Si Zacarias, na ama ng bata, ay napuspos ng Espiritu at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, tinulungan niya at pinailaya ang kanyang bayan. Nagsugo siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa angkan ni David na kanyang lingkod. Ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako niyang kahahabagan ng ating mga ninuno at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway upang tayo'y makapaglingkod sa kanya ng walang takot at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw ako ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at upang ipaalam sa kanyang bayan ang kanilang kaligtasan.
ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Mapagmahal at mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway na sa atin ang araw ng kaligtasan. Tatanglawan niya ang mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan at papatnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So, yun po ang ating share na po tayo. So, yun po yung ating ebanghelyo para sa araw na ito. Nangusap, kung paano nangusap si Zacarias, ang ama ni San Juan Bautista. Lalagyan natin ng highlight itong talata 70 hanggang 71. Yan po ang ating magiging susing talata, ang magiging tema ng aking pagbabahagi. Ang nakalagay po dito, ito'y ayon sa ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta na ililigtas niya tayo mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. So pagliligtas mula sa ating mga kaaway, mula sa kamay ng mga napopoot sa atin. Iyan po yung ating susing talata. Hindi ko maubos maisip kung bakit ang isang Kristiyano o tunay talagang Kristiyano, namumuhay ng tunay na Kristiyano, ay may mga tao pang mapupuot sa kanya. May mga tao pang magagalit, may mga tao pang mapupuot sa kanya. Kristiyanong kinikilala pa rin siyang kaaway. Ang Kristyanismo ay relihiyon ng pag-ibig. Pag-ibig ang dahilan kung bakit sinugo ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Heso Kristo, upang tubusin ang sanlibutan sa kasalanan. Pag-ibig rin ang ginawa ng bugtong na anak ng ating Panginoong Heso Kristo upang tuparin ang dahilan ng pagkakasugo sa Kanya hanggang umabot siya sa krus ng kamatayan. Bakit may mga tao pang namumuhi sa Kristyanismo kung ang Kristyanismo ay relihiyon ng pag-ibig? Ang kasagutan ay nasa pagkakaiba ng kadiliman sa liwanag. Christus Lux. Ang Panginoong Hesus ang kaliwanagan o ang liwanag. Ang isa sa pinakasikat na individual na madalas kinakabit sa kwento ng pagiging dating satanista na naging banal o santo sa technical na aspeto ay tinatawag na blessed o beato ay si Beato Bartolo Longo. Narito ang mahalagang detalye tungkol sa buhay ng dating satanistang ito. Ang buhay ni Beato Bartolo Longo ipinanganak noong 1841 at namatay noong 1926. Ang kwento ng pagkakaligaw ng landas. Noong siya ay nag-aaral ng abogasya sa Naples, Italy, naakit si Longo sa mga occult at sciences. Kalaunan siya ay naging isang mataas na pari ng isang satanistang kulto, high priest of a satanic cult. Sa panahong ito, hayagan niyang tinuligsa ang simbahang Katoliko. Ang pagbabagong panloob. Si Beato Bartolo Longo ay nagkaroon ng isang depresyon. At dahil sa labis ng depresyon, nagkaroon din siya ng takot. Tinulungan siya ng isang kaibigan at ng isang paring Dominikano na si Father Alberto Radente. Si Longo ay nagbalik loob sa pananampalataya at naging deboto ng mahal na Birhen. Ang kanyang misyon
sa kanyang naging buhay pagkatapos ay inialay niya ang kanyang buhay sa pagpapalaganap ng pagdarasal ng rosaryo. Itinatag niya ang sikat na Shrine of Our Lady of the Rosary of Pompeii. Kanonisasyon, siya ay hinirang na Beato o Blessed ni Pope John Paul II noong October 26, 1980 na tinawag siyang Apostol ng Santo Rosario, Apostle o the Rosary. Ang kwento sa buhay ni Bartolo Longo na dating satanista ay madalas gamitin ang simbahan bilang patunay na kahit gaano kalayo ang narating ng isang tao sa kadiliman, laging may pagkakataon pa rin sa isang pagbabago at pagpili ng pagpapakabanal. May iba pang mga santo na may madilim na nakaraan. Bagamat hindi eksaktong satanista sa modernong kahulugan, may iba pang mga santo na dumaan sa matinding kasamaan o maling paniniwala bago nagbago. Isa narito si San Cipriano ng Antioquia, ng Saint Cyprian of Antioch. Ayon sa tradisyon, si San Cipriano, bago siya naging Kristiyano, siya isang makapangyarihang mago o salamangkero na gumagamit ng itim na mahika, black magic, at siya'y nakikipag-ugnayan sa mga demonyo bago siya nagbago at naging santo. San Cipriano ng Antioquia, gumagamit ng itim na mahika, nakikipag-ugnayan sa mga demonyo. Ikalawa ay si San Agustin ng Hippo, Saint Augustine of Hippo. Hindi siya satanista, ngunit naging bahagi siya ng sekta ng Manichaeism at namuhay sa bisyo bago naging isa sa pinakadakilang doktor ng simbahan. Ang Manichaeismo ay isang sinaunang relihiyon na itinatag noong ika-3 siglo AD ng propetang si Mani sa Persya na ngayon ay Iran. Ito ay naging isa sa mga pinakamalaking katunggali ng Kristyanismo sa simula dahil sa lohikal nitong paliwanag tungkol sa pinagmulan ng kasamaan. Ang pangunahing konsepto nito ay ang dualismo o ang labanan ng dalawang magkasalungat na puwersa. Ang mahalagang aspeto ng kanilang turo, radikal na dualismo, liwanag versus kadiliman. Naniniwala ang mga Manichaean na ang universo ay nahahati sa dalawang hanggang kaharian, walang hanggang kaharian. Ang kaharian ng liwanag, ang spiritual na mundo na pinamumunuan ng Diyos na mabuti, at ang kaharian ng dilim, ang material na mundo na pinamumunuan ng prinsipe ng dilim, ng masama. Para sa kanila, ang katawan ng tao ay likas na masama dahil ito ay material, ngunit ang kaluluwa ay mabuti dahil ito ay isang spark o piraso ng banal na liwanag na nakakulong sa loob ng katawan. Isa pa rin si San Moises na itim, Saint Moses the Black, siya isang dating leader ng mga magnanakaw at mga mamamatay tao bago siya naging monghe at bago siya naging santo. So, ibig sabihin lamang na mga taong nasa kadiliman lamang ang mamumuhi sa mga taong nasa kaliwanagan. At kahit ang tayo sadya pang magpakabuti, may mamumuhi at mamumuhi magagalit pa rin sa kanya. Hindi matatapos ang mga isyu at mga skandalo. Gagawan pa rin ang taong nagpapakabuti ng mga isyu at iskandalo. Ngunit hanggat malinis ang loob ng isang tao, wala siyang dapat ikabahala o ipag-alala.
Ipagsasanggalang siya ng Diyos. Ililigtas siya sa kamay ng mga napupuot sa kanya. Ang Diyos ang nag-iingat at nagliligtas sa mga taong matuwid. At kapag ang Diyos ang nag-iingat sa isang tao, wala na talaga siyang dapat ikatakot o ipag-alala. Sa panahon ng ating kabataan, madaling magkamali sapagkat mahina pa ang ating mga pagdedesisyon, ang ating moral na kaisipan at mga moral na pagdedesisyon sa buhay. Madali pang magkamali lalo na't wala tayong inisip sa panahon ng kabataan kundi katuwaan. Ngunit sa buhay ng isang tao, darating at darating ang sitwasyon na magtatanong tayo, kung saan ako nabubuhay sa kasalukuyan? Ako ba'y nasa kadiliman o nagdidesisyon ng mamuhay sa kaliwanagan? Ililigtas tayo sa mga taong namumuhit na pupuot sa atin. Hindi na tayo dapat matakot, hindi na tayo dapat mag-alala, hindi na tayo dapat mag-alinlangan, lalo't sinuko na natin ang ating buhay sa Panginoong Diyos. Hanggang dyan na lamang po at dyan na natin tatapusin. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at maligayang Pasko na po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, Brother Aaron po ito.